Anong masasabi mo sa pagtakbo ni Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025? Dahil nga nalalapit na naman ng halalan 2025 o eleksyon, kabi-kabila na naman ng maririnig nating campaign rally sa iba't ibang panig ng lugar kung saan hinihikayat nila ang mga tao na iboto sila. Sa video ito, pag-usapan natin kung karapat-dapat ba talagang iboto si Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025. Pag-usapan natin kung talagang karapat-dapat siya. Pero bago natin umpisahan ang video na ito, syempre iniimbitahan kitang i-like ang video na ito. Syempre mag-subscribe ka na sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa tuwing bago tayong latest uploads. Anong masasabi mo sa pagtakbo ni Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025? Sa ilang daang taon na dumaan bilang senador si Robin Padilla, masasabi ba natin karapat-dapat na siya bilang senador ulit sa susunod na henerasyon o ngayon darating na halalan 2025? Para sa inyo, kamatik, anong masasabi nyo o opinion nyo tungkol dito sa video na to na ginagawa natin ngayon? For today's video, syempre, kamatik, ang video na to is for entertainment purpose only. Ginagawa natin itong video na to para malaman natin sa mga tao kung karapat-dapat ba talagang maging senador ulit si Robin Padilla ngayon 2025. Disclaimer lang, mga kamatik, ako po ay hindi professional. Ginagawa ko lang whole video na to para malaman kung karapat-dapat ba talaga na maging senador ulit si Robin Padilla. Alam naman natin na si Robin Padilla isa sa pinaka sikat na artista ng dekada 70s, 60s, 80s at 90s. Alam natin yung kamatik. Sino ba naman ang hindi makakalimot at makakilala sa nag-iisang Robin Padilla, ang ikalawang bad boy ng Philippine cinema. Pero bago makilala si Robin Padilla bilang isang bad boy, syempre may pinaka-original bad boy rito. Syempre walang iba kundi si Ace Vergel. Sa mga hindi nakakakilala, si Ace Vergel ang isa sa pinakakauna-unahang bad boy ng Philippine cinema. Dahil nga ng mga panahon na wala na si Ace Vergel sa mundo ng showbiz dahil sa pagpanaw niya nito noong 2009, ipinasa kay Robin Padilla ang katagang bad boy kasi bagay na bagay sa kanya. Siya ang pinamagatang bad boy ng Philippine cinema. Hanggang sa doon nakilala ng unti-unti at pinag-combine ang dalawang ito na si Ace Vergel at si Robin Padilla kung talaga bang karapat-dapat si Robin Padilla. At hindi nga nagkamali ang Star Cinema na ibigay sa kanya ang trono ng bad boy dahil bagay na bagay sa kanya dahil sa angas ng pananalita niya at tindig niya. Dahil nga nalalapit na naman ang halalan 2025, mga kamatik, kabila na naman campaign rally ang mapapanood natin sa sulok na ang mundo dito sa Pilipinas. Sa inyo, kamatik, anong masasabi mo? May napatunayan na ba si Robin Padilla bilang senador sa ilang taon na nakaupo siya sa Senado? Sa tingin niyo, kamatik, pwede kayo mag-iwan ng bakas sa comment section para malaman natin kung talaga bang isa kayo sa iniidolo si Robin Padilla mula noon hanggang ngayon. Ngayon na naging senador na siya, ngayon 2024 na nagdaan, sa ilang taon mula na maging senador siya, sapat na ba yung kaalaman niya? May napatunayan na ba siya bilang senador? Meron na ba siyang naipasang batas? Sa tingin niyo, kamatik, karapat-dapat ba siya ulit maging senador sa halalan 2025? Libre kayo mag-comment sa baba kung ano ba yung masasabi niyo tungkol dito sa pagtakbo ni Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025. Para sa akin, kamatik, opinion ko lang. Dahil nga sa pagtakbo ulit ni Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025, hindi siya ganun ka-professional na pumasok sa mundo ng politika dahil nagmumukha lang siyang kawawa sa ibang mas professional na talaga sa mundo ng showbiz, diba? Mas iba pa rin yung showbiz lang siya, nagbibigay siya ng entertainment sa mga tao kaysa pasukin ng mundo ng politika. Hindi pa ba sila na sapat yung mga kinikita nila bilang artista? Gusto pa nilang pasukin ng mundo ng politika. Alam naman natin na napakadumi ng mundo ng politika ng Pilipinas. No, nangihinayang na ako pati si Willie Revilla may naudyokan din. No? So ganyan pa man, anong masasabi mo sa pagtakbo ni Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025? Mag-iwan ka ng comment sa comment section kung ano ba yung masasabi mo tungkol dito. Sapat na ba talaga ang naiwan o sapat na ba talaga sa ilang taon na pamamayagpag ni Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025? Sapat na ba yung kaalaman niya?
Sapat na ba na maging senador siya ulit ngayon 2025? Mag-comment ka sa baba. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko mula ang una hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, syempre iniibitahan kitang i-like to. Syempre mag-subscribe ka naman sa YouTube channel natin at i-click mo na lang ang notification bell para updated ka sa tuwing may bago tayong latest uploads. Baka naman, i-like mo na ang video na to automatic. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa tuwing may bago tayong latest uploads.